Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng isa sa mga paboritong merienda ng mga Pilipino, puto cheese. Malambot, fluffy, at may cheesy goodness sa bawat kagat. Perfect ito para sa almusal, merienda, o kahit panghanda sa mga espesyal na okasyon. Kung ready na kayo, tara na at simulan natin! Sa ating first step, hiwain natin ang cheese sa gusto nating size o shape nito. Ang pinili kong shape ay rectangle, pero nung kahulihan, gumawa rin ako ng pa-square. Then, sa isang lagayan, maglalagay naman ako ng sugar. Pinalambot ko naman itong butter at room temperature. Pero kung nagmamadali kayo, ay pwede nyo naman itong i-microwave in 30 seconds. Butter sa ating sugar. Hahaluin ko lang siya gamit ang tinidor or kung gusto niya na mas mabilis ay pwede naman ang kamay. Siguraduhin lang na nakapaghugas kayo maigi. Napaghalo na nga natin ang butter at sugar ay ganito na ang kanyang itsura. Set aside lang muna natin ito. In a separate bowl, paghaluin naman natin ang harina, baking powder, at asin. At kapag nailagay na natin lahat ng dry ingredients, ay haluin lang natin mabuti para magsama-sama na sila all together. Sunod naman natin ilagay ang mga eggs. Then, ang
vanilla. Then ang evaporated milk. And last but not the least, ang tubig. Then haluin lang natin mabuti hanggang malusaw na ang lahat ng dry ingredients. Ilagay na rin natin ang butter-sugar mixture. Kalaunan ay lalagyan na rin ang ating mixture ng puto. Huwag din natin kalimutang salain para walang buo-buong arena pag naluto na ang ating puto. Maglagay din tayo ng food color sa mixture dahil mas nakaka-attract pag iba-iba ang kulay ng puto. Paglalagay ng oil sa mga molder ang isa sa pinaka-importanteng paraan sa pagluluto ng puto. Nakakatulong ito para hindi manikit ang puto sa molder when it's done cooking. Sa paglalagay naman ng mixture ay sinisiguro ko na hanggang 3/4 lang ng molder ang dami nito. Habang ini-steam ay umaalsa ang puto. Kung pupunuin ng mixture ang molder, may tendency ito na mag-overflow at hindi ma-achieve ang magandang shape ng puto.
Gumawa din ako dito ng kulay green na puto at nilagyan ko ng keso sa ibabaw pagkatapos kong malagyan lahat ng mixture ang molder. Sa pagluluto naman sa steamer, ay naglalagay lang ako ng tela in between sa takip at sa steamer. Ito ay upang maiwasan na magtubig ang ating mga puto. Ang gamit ko dito ay mga medium size na molder at niluluto ko lang siya ng 10 to 15 minutes. At eto na guys ang ating homemade puto cheese. Kung nagustuhan ninyo ang recipe na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating recipes. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Happy cooking and God bless everyone!